Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Bro. Sige, continue lang. Makinig muna ako dahil marami ako napansin doon sa debate. May bigyan ako ng komentaryo mamaya. Ano kasi bro, yung issue namin is Seventh-day Adventist founded by Jesus Christ. Pinagtataka ko lang nitong sino may pangalan nun? Na bakit siya napunta doon sa Sabat? Wala na, hindi naman issue yung Sabat kung si Kristo kuno, siya kuno yung nag-create sa Sabat. Sila namamahinga ng Sabat. O ano bang connection doon sa True Church? Yung pinagsasabi pa niya, kami, meaning po na Seventh-day Adventist, kami yung mga taong Kristiyano nag-aantay sa pagbabalik ni Kristo at nagsasabat na rin. Wala naman, hindi naman yan issue. True Church and founder. Sabi pa nga niya, proper name yung pinag-uusapan. That proper name. Yung tinanong ko siya, ito ba tayo sa inyong libro, sino nagtayo? Sabi niya, hindi niya tinatanggap yung libro kasi wala daw Seventh-day Adventist founded by Jesus Christ dyan. Sa Tima daw tayo mag-focus. O kaya nga Tima eh. So, nagtataka tuloy ako nitong, akala ko ba'y marunong ito sa larangan ng debate? Di ba mayroon kang suggestion na makikipag-debate ka? Ang problema lang sa kanya, Brother Eugene, nagtaka lang ako doon bakit sinabi niya na sa creation pa lang nandoon ang Seventh-day Adventist. Isa yun isang batayan sa mga sinasabi ko dati sa live ko dito na ang Seventh-day Adventist mahilig silang mag-create ng imagination gaya ng halimbawa Matthew 16:18, ang SDA daw tinatag ni Kristo. Tapos siya naman creation. Alin ba talaga sa dalawa yung totoo? Yun bang creation o yung first century? Kasi kung sa creation, bakit inaamin ng kanilang leksyon? Meron kang kopya ng Brother Eugene? Yung kanilang leksyon na inaamin nila na sila ay protestante? Sa Seventh-day Adventist belief, meron ako. Na protestante? Meron doon? Meron. Paano ba kasabi, Brother Eugene? Ayan ito Seventh-day Adventist belief. Basahin natin to. Ayan, malinaw yung sinasabi sa kanilang libro. The Seventh-day Adventist Church, one of the largest and fastest growing Protestant missionary organization. Protestante kayo. Ay, inaamin pala nila. Sila yung nagsabi. Kaya nga nagtataka ko, bakit nandun kayo sa creation ng Protestante kayo? Ayun na nga, kaya ko na ano yun kasi baka nakakalimutan nila na sila ay protestante. Kung sinabing protestante, may protestahan at yun ang Roman Catholic Church. Kasi yun kasi ang meaning ng protestante, protesting against the Roman Catholic Church, any branches of Christianity that is against the Roman Catholic Church. Yun. Kawawa naman. So, protestante. May sagot siya dito kasi sinusunod lang namin yung prinsipyo sa Biblia. Mali yun. Walang prinsipyo ang Biblia na 1844 papasok si Kristo sa heavenly sanctuary para maglinis. Wala sa Bible yun. Ginagawa pala nilang janitor si Kristo. Naglinis 1844. Kung 1844 lang siya umakyat sa langit, nasan siya nung before 1844? Nasaan siya? Oo nga no. Yan ang malaking tanong doon.
Kasi mayroon daw bro, sabi niya, mayroon akong history na nagpapatunay na Seventh-day Adventist, tinayo ni Kristo. Ano kayang history na yan? Sabi niya, Biblia daw. Oh. Ay, yun na nga, isa rin yun. Biblia, saang talata sa Biblia? Yun ang malaki ano doon. Para bang si Daryl Villanueva ngayon kasi nung nagdidebate. Oh, Bluetooth. Yun ang malaki ano doon. Para bang si lakas. Hindi, na short circuit ako. Short circuit. Oh. Okay, ganito 'yan. Nung nagdidebate ka sa kanya, may binanggit kasi yung debate kayo na napapapasukin ka sa live ni Daryl Villanueva. Diba? Oh, nalaman ko yun, nag-live si Daryl Villanueva. So, doon ako sa kanya pumasok. At doon ako nagipagtalakayan kay Daryl Villanueva. The same din, ganyan din ng niya na na Roman Catholic Church daw, ganun din. So, natapos ng kanyang programa, hindi siya kumasa doon sa mismong challenge, siya yung gumawa. Nag-challenge si Daryl Villanueva. Tapos sabi ko, gawin natin sa online bro kasi hindi ako pwede pumunta dyan face to face. Sabi niya, ngayon din. Nang siningil ko na, gusto naman niya face to face para may notaryo, pirmahan. So, payag ka ba sa face to face niya? Layo naman yata. Sa Davao data yan. Ayun na nga, sabi ko sa kanya, bro, nung sa Cagayan bro, pinayagan ako ni Father Darwin doon. Ang reason doon is back up ako ni Wendell. Kung hindi si Wendell lang nagpaalam nung hindi ako makakapunta, hindi ako papayagan ni Father Darwin. Kaya nung si Wendell nagpaalam, back up niya ako, kaya ako nakapunta doon. Tumawa siya. Sabi ko, pwede naman bro, kung hindi naman ako pwede makalis dito, pwede naman sa online, si Bulawan ng oras yung ating moderator. Ayaw pa rin ni Daryl Villanueva kasi nakipag-showdown siya sa akin. Kinagat ko yung showdown na hinihingi niya. Ano nga pala showdown niya? Sabi niya, nag-usap kami doon sa nangyaring debate sa Cagayan de Oro. Sabi ko sa kanya na nagkontrahan, paano nanalo si Jerry Laig, nagkontrahan yung kanilang pamahayag. Nung tinanong ko si Jerry Laig, meron ka bang maipakita na santo na pinersecute ng Roman Catholic Church? Sabi ni Jerry Laig, yung mga Hudyo. Sinong santo ng Hudyo ang pinersecute ng Roman Catholic Church? Wala siya naipakita, di ba? Nalala mo nga yung gabing yon. Tapos, nung nagsalita na si Condino, sabi ni Condino, sabi ni Jando, wala raong santo na pinersecute ang Roman Catholic Church. Nakalimutan niyo ba yung Gumburza? Di ba yung Gumburza? Kaya nasingit yung Gumburza dahil doon kay Condino. Sabi ko naman sa kanya, tinatanggap mo na yung Gumburza, mga santo yon na pinersecute ang Roman Catholic Church, mga santo yon. Sabi naman ni Condino, hindi mga santo yun dahil mga Roman Catholic Church yon. Ibig sabihin, binawin naman yung una niya sinabi. Ngayon, pinalitan siya ni Jerry Laig. Sabi ni Jerry Laig na na-converter sa Sabadista yung Gumburza. Tinanong ko siya, totoo ba yun na na-converter sila? Kaya sila pinersecute. Hindi makasagot si Daryl Villanueva. So sabi niya, kung ulitin yung tema na siya naman na mag-handle, papayag ba daw ako? Ang sabi ko naman, wala problema yun. Aminin mo muna na kaya ka nakikipag-rebansin kasi natalo sila. Ayaw naman ni Daryl na aminin na natalo sila, kaya siya nakikipag-rebansin. Ang sabi na sa akin, kung mayroon akong mabasa bro na santo ng mga Hudyo na pinersecute ng Roman Catholic Church, tatanggapin mo talo ka na. Sabi ko naman, sige, basahin mo. Pero ang gusto niya, showdown talaga. Sige, dahil showdown ang gusto mo, sige, ganito yan bro. Kasi nakipag-showdown siya eh. Ang gusto, ito yung condition niya, Brother Eugene. Babasahin niya raw sa Biblia, tapos susuportahan niya ng referensya na santo ng mga Hudyo, pinersecute ng Roman Catholic Church. Sabi ko naman, sige, basahin mo dyan. I-double check ko dito sa reference dito. Double check ko para makita natin kung tugma ba. Kasi ang kondisyon niya kasi, kung mabasa niya, babalik ba daw ako sa Seventh-day Adventist? Yun ang kondisyon niya. Sabi ko naman, sige, basahin mo, i-double check ko rito. Pag tumugma, yung resulta ng research ko, sa sinasabi mong konklusyon, babalik ako. Pero kung hindi tumugma, ikaw ang magkakatoliko. Ayun.
Ang dami ng dahilan. Notaryo daw. Sabi mo kasi, ngayon din, huwag nang bukas-bukasin. Ngayon din, basahin mo na. Double check ko dito. Ayaw niya. Gusto naman niya face-to-face para notaryo. Sabi ko, punta ka lang sa Bohol. Magnotaryo tayo dito. Sige, gawin mo. Basahin mo ngayon din. Ayaw na niyang, inop niya yung live niya. So, wala, naipit talaga siya, ano? Lulukuhin pa kasi ako ng mga saywar nila eh. Saywar pa. May pasaywar pa itong mga ito. Technique nila yan bro, Kung mabasa ko, aaminin mo na ba, natalo ka? Sabi ko na nga kaya ko nga siningil ng mabuti si Jerry Lai kasi alam kong walang mababasa. Kaya ko nga sinisingil, binibigyan ko siya ng pagkakataon patunayan yung tema niya. Ayaw niya magbigay kasi wala siyang may pakita. Kaya ko sinisingil ng gusto. Tapos basahin daw niya. Sige, basahin mo ngayon din. Double check ko rito. Ayaw niya. Kaya pala. So, yung sa inyo naman, bro. Sa inyo naman. Wala. Natatawa tuloy ako nitong sino ba yan? Adonis, bro. Adonis. Oh. Sabi ni Adonis, tayo daw sila ng Panginoong Jesucristo. Paano naging tayo kayo? Na naging protestante ba ang itinayo ng ating Panginoong Jesucristo? Ayan. May siya bro. Meron siyang pahayag ni Brother Chong Smith kasi yan yung topic nila. Sabi niya, kami yung mga Kristiyano unang nagprotestante. Teka. Meron siya pahayag I-play ko ito Sige. Gagawan ko ito ng Yan sinabi niya kini bang simbahan nga nakinusara nga kanay imong giangkon nga Seventh-day Adventist bro? Protestante na or dili? At bago na lang ako na yes, Protestant Christian siya. Unya ingon diha nga ang kining Protestant Christian daw. Yung sabi niya. Sino nang tatanong dyan? Stalwart yan? Hindi. Si Brad Chong Smith pakibot. Akala ko si Stalwart. Sige, go. Protestante Christian daw. Paano ba yan naging Protestante Christian yung mga kwan? Yung itinayo ng ating Panginoon si Kristo. Hindi naman Protestante yan. Hindi nila alam kung ano ibig sabihin siguro ng Protestante. Ano? Baka yun ang reason bro. Hindi nila alam kung ano ibig sabihin ng Protestante. Kasi mayroong reference dito about Protestant. Ang sabi kasi dito, ganito yung sinasabi dito. Sabi is Oxford Illustrated Encyclopedia, Protestant, a member or adherent of any of the Christian bodies that separated from the Roman Catholic Church. Pero mayroon akong isang link, galing po ito sa sa Seventh-day Adventist mismo. Ayan. Na website po nila ito. Inamin nila na si Ellen Goldwhite yung nagtatag sa kanilang simbahan. Ayan wala akong makita kasi hindi ka nag-open ng camera. Wala akong nakita mo Eugene, hindi ka nag-open ng camera Start virtual camera ko muna ito. Virtual muna para makita ko. Nalimutan ko. Ayan. Ayan, okay. Ayan link na nila yan. Diba? Ellen Goldwhite, isa sa mga co-founder ng Seventh-day Adventist Church kasama ang kanyang asawang si James White at kapwa nagtatag ng simbahan na si Joseph Bates. Ayan kapwa nagtatag Ang ganda naman yan. Kuhan yan, AdventistPHWeebly.com. Meron pang isang libro na na-post ko, Seventh Gay Adventist. Nakita ko yun. Ano masabi nila doon? Ano masabi nila doon? Wala naman silang aksyon, pero yun nga, hindi daw natin naintindihan yun. Ano ba hindi naintindihan ang liwanag doon. Ang liwanag nun, Seventh Gay Adventist. Kaya nga, Asa na yun? Ang bilis mo naman makuha ng referensya. Yan. Ito, tignan ko muna ito. Meron yan, na-post yan sa Facebook ko. Hanapin ko muna yung Facebook. Agoy, nako. Yung sa akin, try ko sa akin kasi hindi ko alam kung ano ko yun lang
sa akin, Seventh Day Adventist. Ito. Ito yung post mo. Wait lang ha. Ito yung post mo. Oh, yan. Naghang ang ako ang computer dali. Yan, Seventh Day, a film. Pelikula pala ito, bro. A film about faith on the margins. Seventh Day Adventist. Ito ay galing sa, meron pa silang The Bible LGBTQ Adventist by Alisa Johnston. A theological conversation about same-sex marriage, gender and identity. The Bible and LGBTQ Adventists. So, paano nila babawiin ngayon yan? Hindi rin natin naintindihan ang konteksto na yan. Hindi naintindihan. Ang liwanag niya, no? Some people pay a very high price to keep their faith. Tamo? Ano ba yan? Dali lang bro ha, nagka-problema yung signal namin dito bro. Okay lang. At least nakakapag-record ako, meron ako ma-upload bukas ng umaga. Bakit itong live ko ay naging putol yung kwan? Naghang, minuna akong computer noong kulo-kulo. Bro, i-represent ako ni bro. Sige bro. Nawala akong connection. Sige. Yun, so hindi na makapag-ano si Brother Eugene na yung kanyang signal. Naghang daw yung kanyang computer. So, yun lang sa atin na wala talagang panama. Pati si Daryl Villanueva nahirapan sa Daryl Villanueva, iniwanan na lang ako sa ere. Biglang pinutol yung kanyang live. Tapos kanina, magandang talakayan yun. Napanood nyo ba? Pinalabas ko yung kanina eh. Napanood nyo ba yung kabuuan nun? Sesegregate ko yun, isa-isahin ko yun. Kung saan, para mas may paliwanag natin ng husto, paano nagka-utal-utal si Daryl Villanueva. Kung saan ayaw niya na ipaliwanag ko ng buo yung aking mga sagot. Ayaw niyang ipaliwanag ko ng buo dahil nililito-lito niya. Alain mo, tinanong niya ako doon na sabi mo na tinatag ni Kristo ang iglesia, visible head siya. Tapos sabi nyo, ang satupapan nyo, visible head nyo. Tanong, saan ang tunay na visible head dito? Wala nang sinabi na sa panahon natin ngayon, visible head po din si Jesus Christ. Ang tanong niya kasi, ano yun? Sa pagkatatag ng iglesia, natural, visible siya, no? Kasi nakikita siya ng mga tao, natural, visible siya. Kaya nga invisible kasi hindi na siya makita personal. Hindi mo na siya makausap personal, hindi mo na siya mayakap personal, hindi mo na siya kayang yung bang tipo na maririnig mo kapag nag-usap kayo, halimbawa, kasi yung salita ni Kristo kasi sa ating panahon ngayon ating pinapakinggan sa bibig ng mga pare. Halimbawa, tayo nagkumpisal. Yung absolution ibibigay ng pare, kay Kristo yun na, kay Kristo yung boses, no? Tapos, yun ang ating maririnig. Ngayon, hindi gaya noong una na talaga nakakausap siya, sumasagot siya, natatanong mo siya, sumasagot siya. Pag niyakap mo siyang mahigpit, mayayakap ka rin niya ng mahigpit, mararamdaman mo yung ano niya. Yung bang tipong panahon na gusto kong balikan. Yun yung tipo na gusto kong balikan, yung panahon na nakakausap siya. Yung napanood ko yung pelikula na Risen ba yun? O Risen? Ano babasa nun? Risen siguro, Risen. Napanood ko yun, yung Romanong sundalo na
na-convert kasi siya yung inutusan na huntingin si Jesus Christ kasi meron kasi sinabi kasi na na on the third day muli siyang mabubuhay. Pero ang report ng mga Pariseo kasi kailangan selyuhan yung kanyang pinaglibingan dahil baka nanakawin ng mga apostol ipalilitaw na siya ay muling nabuhay. At yun nga nangyari after third day, yun nga muling nabuhay. Pero siya ang inatasan na ni Poncio Pilato na mag-imbestiga. So, inimbestigahan talaga niya, hinanting niya mga apostol para matrace niya kung nasaan si Jesus Christ. Nang magaling siya na investigador. Hindi siya bias. No? Kasi yung mga sundalo na, yung bantay ng yung bantay na pinaglibingan ni Kristo, nag-inuman sila, nalasing sila, tinanong sila kung ano nangyari, di makasagot ng tama, nalasing pala. Tapos habang ini-interview nung naturang sundalo yung bantay na yon, ang Pariseo naman nandoon sa gilid nakatitig. Sabi naman ng sundalo, yung mga sagot mo ba sa akin dikta niyang Pariseo na yan? Dikta ba niya? Hindi makasagot yung so inamo yung dala niyang lalagyan ng tubig, alak pala yon. So yon, umalis na, nag-imbestiga siya, hindi siya tumigil, lang hindi niya na-trace hanggang dumating yung araw talagang natunto niya. Kasi may nakapagsabi na doon sila sa yung upper room. Nung hinabol niya yung mga tao ng takbuhan na yung mga tao, takbuhan na. Nang paglingon ng sundalo, nakita niya kasi lumabas kasi si Maria Magdalena. Nang lumabas, lumingon siya, ando pala sa taas, umakyat siya, dala niya yung espada niya. Nang binuksan niya yung pintuan, bukas niya, nagulat siya. Kasi ang sinasabi nilang Kristo na mabubuhay after 3 days, kaharap niya. Hindi niya alam kung anong masasabi niya. Sabi sa kanya ni Kristo, based sa movie sabi sa kanya ni Kristo, ibaba mo yung espada mo, wala kang kalaban dito. Tapos pinakita niya kay Tomas ang kanyang sugat sa tagiliran. Pinakita niya kay Tomas. And then hindi niya may paliwanag kasi nakita niya kung paano nalagutan ng hininga si Kristo sa cross. And then sa araw na yun, kita niya, yung nakita niyang nalagutan ng hininga, nagsasalita, nakikipag-usap, buhay na buhay. Tapos, ilang minuto, saglit, pak, nawala. Nagtaka sila. Sabi ni Maria Magdalena, sabi niya sa akin, pumunta tayo doon sa Galilea. Kaya yon, umalis ang mga apostol para puntahan si Kristo sa Galilea. Tapos yung sundalo sumama sa kanila. Distansya lang siya. Nag-iisip, paano nangyari yun? Hanggang sila nakarating sa isang matahimik na lugar, o sa ibang Biblia tawag doon ilang. Nakarating sila doon, nung gabi, talagang kinausap niya si Kristo. Kinausap niya, tinanong niya, napaiyak siya, pati ako nung nanood ako nung napaiyak ko kasi naramdaman ko what if ako yung nandoon? What if kausap ko siya? What if nagkaroon ako ng pagkakataong makausap siya, maipalabas yung aking mga hinanakit, no, mga gusto ko ilabas lahat, no, habang pinapanood ko yun, at sa totoo nainggit ako dahil nagawa niya ang pinakapangarap ko talaga yun sa totoo lang, no, hindi man halata sa mukha ko, pero pinakapangarap ko talaga yun na one day meet ko siya, makausap ko siya, matanong ko siya, mag-usap kami, kaibigan, ama, anak, yung tipong nararamdaman mo, no, yun. So
yung ganun ba na yun talaga pangarap ko. Yun talaga pangarap ko do. May mga pagkakataon nagkakamali naman ako minsan nga yung mga ano ko is talagang natitempt tayo na makagawa tayo ng mali. Pero deep inside, pangarap ko na makausap siya, mayakap siya. At sabi niya sa akin, Jando anak, gano'n no. Isa yun sa ano ko eh. Totoo yun, ano? Ayokong emotional, pero totoo yun na sana dumating yung araw na yun na na mayakap ako. Gusto ko talaga na may mga pagkataon nagkakamali naman ako. Siyempre nakakasala na tayo no, pero pagkakataon na hindi mo maiwasan. Pero sa totoo lang, gusto ko maramdaman yung niya. Maramdaman ko yung mamahal niya, ganun. Gusto ko one day mayakap niya ako. Ay lang, gusto ko muna to si Eugene Gapo. Andito pa si Eugene Gapo. Okay. Oh. Basta makita tayo yun. Ayan, andyan na si Eugene Gapo. Bakit dinilit ni Bulawan ng oras itong debate? Ha? Dinilit ni Bulawan ng oras? Bubuti na lang nakapag-record ako sa live ko, pinap-up ko yun. Wala na talaga yan si Bulawan ng oras, tignan natin 'tong video. Yan walang nangyari. Walang record So wala tayong yan. Ala? Wala. Wala 3 days ago ito. Talagang dinilit niya, Brother Eugene? Dinilit niya, hindi ko alam kung bakit. Sayang hindi ako nakapag-record kaagad. Ang ginawa ko kasi dito habang nadidebate kayo, nilive ko sa sa transmitter. Pero dito, meron naman sa Facebook ko, kuha naman. Umabot nga siya ng 3K views. May git. At least hindi naman ito, hindi natapos yung kasi naubos, nawala ako ng internet connection. Pero bakit dinelete niya ni Bulawan ng oras? Ano kaya ang dahilan? Ewan ko. Ba't niya gagawin yun? Oo nga, malaki tanong yan. Ba't niya gagawin yun? Uy, there's something wrong. Hindi naman sila magkasama. Siguro, baka may usapan yung delete mo lang yan. Baka siguro ganun. Hindi naman sila magkasama siguro, Brother Eugene. Bakit kaya dinelete? Hindi ko alam. Ayun na nga. Wala Actually, hello. Ay, actually, naririnig tayo sa ngayon. Sa radio. May radio ka dyan? Transmitter, na ibabato ko sa transmitter yung natin, yung ating live. Naririnig na sa Valencia. Mga taga Valencia, Bohol, magandang gabi po sa inyo lahat. Ayun, naririnig tayo dito. Ba't may maraming mga kwento? Sayang, hindi ko na-record kanina. Sige lang, at least, kuhan. Pero naka-record ka naman ng audio. Nung audio, naka-record ka. Sa live talaga. Mayroon sa live. Okay lang kasi kahit na hindi makita yung mukha, okay lang. Nasa live yan. Nakapop up yan sa live. Ayan Ano ang gagawin sa isip ng damdamin? So, ang natin doon, Brother Eugene, anong masasabi niya doon sa binasa mo na na si Ellen G. White is one of the founders of Seventh-day Adventist? Sabi niya,
Founder daw sa kanilang doktrina, hindi mismong sa samahan. Eh, Adventist Church yung nilagay doon. Church nga, kaya church. Oh. Oh, church. Hindi naman doktrina yung church. Yung church, hindi naman doktrina yung church eh. Ang sabi niya, hindi mo naunawaan yung libro namin. Ang libro namin, ang tinatag daw ni White, yung mga doktrina, siya yung nakasumpong sa doktrina. Hindi yung mismong sa simbahan. Oo. Mali naman yun. Kasi sa totoo, church talagang tinayo. Meron ako natatong Adventist Church Manual. Meron ba ako nun? The Ministry Magazine. Wait lang ha. Manual. 1981 SDA Church Manual. Ito, ipakita ko sa sa natin, sa screen natin. Uy. Ba't di Alam mo bro, mayroong bro. Ito. 'Di ba naalala mo yung bro? Yung debate namin face to face doon sa Salog? Oh. Mayroong isang nanood pala siya bro. Hindi ko lang babanggitin yung pangalan kasi ayaw pa daw niya. Sabi niya, na ako sa atong debate ninyo dito sa Salog, ditanaw ko. Nakasabot ko nga Catholic mo jud ang iglesia sumala sa Biblia referensya. Mangutana lang ko, ngano na may rosaryo kung magampo mo? Ayaw lang i-public chat na ako bro, pero pwede ra sad nimo tubagon sa live. Yung yung natanggap kong kanyang chat nung nakaraang gabi, ayan may chat siya Sabi niya, bro, kinsa pwede maduulan ako bro, kay mubalik na ko sa Catholic Church. Oh, taga saan yan bro? Sakto naman, pauwi na ako. Mayroong mga CCD katekista na nag-renewal doon sa parokya sa Salog. Taga doon taga Binoni Salog ito. No. Sabi ko, magtanong muna ako, baka maabutan ko si Father doon. Tanungin ko kung ano dapat gawin. Meron ako nakausap, isang sekretary ba yata yun sa kwan. Sabi niya, i-refer pa daw sa katekista kasi ikatikais bago siya binyagan. Sabi ko naman, sino bang katekista dito ng Binoni? Sabi niya, ako. Kilala mo ba itong apelido? Kapitbahay namin yan. Bakit? Ang sabi niya rito, okay bro, nakasabot naman ko sa Catholic Church jud ang tinukod ni Kristo. 11 years ko nga evangelist sa SDA, bro, elder pud ko diri sa amua. No. So, nagbalik loob na ito, ha? Binyagan na lang. Morning nga ni kuan siya ni Tatay. Born siya na bro? Born siya na SDA? Born SDA yan. Oy, ganda yun. Magbalik daw siya kasi naalaman niya, sabi niya dito, dayon sige ko og tuon sa propesya ni Ellen White, layo man noon kayo, lahi man po ang kapatid na og pananaon. So, open-minded, dito ning nangyari yan yung nangyari sa akin dati. Pareho kami ng experience. Sabi ng natin nag-comment ako bro, nga wa daw ni siya kasabot, na offshot daw ni, kulang ang yang kuan, hilaw nga sabadista kuno ni. Actually sa totoo lang. Naputoy nag-ingon ako bro, mayroong nagsabi sa akin na si Brother Jando, hindi yan totoong 70 Adventist. Ginawa lang niyang, sabi niyang 70 Adventist siya para may maniniwalang Katoliko. Ito. Kaya yung kaya kuan daw kuno bro, kanang siya to'y nag-ingon ako na fake account yun. Ang warta ra daw ng imo, kung nibalik kag Katoliko kay gisuportaan man na siya ni Darwin Gitgano. Pila ka ang giwiti ka na ni Darwin Gitgano. Sige, sagutin natin dahil total nito naman ako, sagutin na lang natin sa kaliliwanag ng issue. Eto yan. Sa totoo lang, matagal ko nang binibigyan ng mga pangalan ng SDA yung mga tumututol sa akin. Nagbigay ako ng mga SDA na pangalan, halimbawa Jonathan Sapal, William Uba, Charmaine Gupit, Alma Jen Bisana, Ron Bisana Salarda, Christopher Poson. Yung mga pangalan yung binigay ko sa kanila, pati yung Facebook mo, binagbigay ko sa kanila.
Yan ang Facebook nila, kontakin nyo. Si Christopher Poson, yan yung aming youth leader sa AY namin, Adventist Youth namin. Si Christopher Poson. Oh, yung mga Facebook nila, tinrace ko, tapos sinin ko sa kanila. Yang mga pangalan na yan, kontakin nyo. Tanungin nyo, kung hindi ba ako nabautismo sa Seventh-day Adventist. Ang malaking problema, walang ni isa man sa kanila ang kumontak sa mga yun. Talaga? Walang isa man sa kanila ang kumontak doon dahil ang gusto nilang ang gawin ko, ilabas ko yung baptismal certificate ko na hindi ko nakuha kasi ayaw ibigay ng Gango chapter. Bakit kaya hindi nila binigay? Ayaw nila ibigay kasi naano na ko eh. Nung nabautismohan kasi may binigay na parang papel na nagilokot, no, nilokot na papel. Akala ko yun na yung baptismal, hindi pala bond paper lang pala yun. Tapos kukunin lang namin sa Gango chapter ang aming baptismal certificate after ng ilang buwan. Kaso hindi na ako nakabalik ng ilang buwan dahil continue na ako sa sa mga ginagawa ko. Nung ako'y naglipat na sa Catholic, bumunta ako ng Gango para kunin ko. Hindi na nila ibinibigay. Ay na lang ibigay yung aking kasi kilala na ako na si FD nung panahon pumunta ako sa Gango, kunin ko yung ko kasi ang plano ko noon, kunin ko yung baptismal certificate ko. Pag punta ko ng Cebu, mag-apply ako trabaho, hanapan ako ng certificate, baptismal certificate, yun ay ibibigay ko yung sa SDA. Kasi wala akong kopya ng baptismal certificate ko as Catholic. So kung gagamitin ko na baptismal certificate, yung ko sa SDA pa ako. Actually, nahirapan ako mag-apply ng trabaho kasi hindi ko nakuha talaga. Buti na lang nakahanap ng paraan na trace yung yung aking baptismal certificate, yung original, nakita ni Mama sa isa sa mga folders niya. May kopya na ako ng aking baptismal as Catholic. Pero yung SDA, hindi ko nakuha kasi ayaw nila ibigay. Kaya ngayon, ang ginagawa ko, dito ako sa plan B. Kasi baka, halimbawa, may kopya ako, nilabas ko, sabi nila, saan mo pinagawa yan? O baka ganun gawin nila, di ba? Gaya ni Iniu Odorf. Naglabas siya ng CFD certificate, pero yung pangalan niya doon, Iniu Odorf. So, hindi yung kanyang Hindi yung kanyang tunay na pangalan. Sabi sabihin, inedit lang niya. So, kung ganun, kung kaya nilang gawin yun, may possibility na tayo pagbitangan na ginagawa rin natin yon. Inedit. Ini-edit din natin para maiwasan yung isyong edit-edit. Binigyan ko sila ng mga Facebook account nung mga taong nakasama ko sa Tinago chapter. Sabi ko, kontakin nyo ito, tanungin nyo ito, dahil mga naging kasama ko rin yung may pinagsamahan din kami noon. Tanungin nyo ito, at kung nabautismohan ba ako sa Seventh-day Adventist o wala. Ang problema sa lahat ng mga kumontra, walang isa manong kumontak sa kanila. Yun ang problema doon. Oy. At sabi pa nung may nagko-comment na pila kay giwitik ana ni. At saka nung ako'y nagkatoliko, before ako nagkatoliko, isa ako sa mga nakasama doon sa Philippine Wide Youth Congress, doon sa sa Mountain View College. Kasama ko nila doon nung nag-Philippine Wide Youth Congress sila, nakasama ako doon. Doon ko pa nga na-meet si Perfecto Loberanes, yung kanilang official debater sa Osami City. Doon ko na-meet. Ngayon, nakapagtataka bakit itinatanggi nila ngayon ang aking pagka-membro. Kaya nung ako'y nakapunta ng Osamis, pinicturean ko yung mga kasama ko sa SDA na nandun. Pinicturean ko. Wala naman silang imik, wala naman silang reklamo. Kasi yun ang mga patunay. Kasi pag tinanong ako, sinong nakasama mo sa Osamis, kaya ako mabigay ng pangalan. Ang problema, ayaw nilang tanungin. Hindi rin nila kontakin na totoo ba itong si Brajando sa inyo yan dati, di ba ganon? Hindi ko alam kung may kumontak ba. Siguro may kumontak pero ayaw nang ipaalam. Malamang sinagot sila na, naging kasama namin yan. Para hindi na lang mapahiya, di na lang nila sinabi na kontak ko. But definitely,
walang isang kumontak talaga. Tinanong ko si William Uba, meron bang kumontak? Sabi niya, wala. So, naguhugas kamay ito. Oh, yun nga nangyari. Ay, nako naman. Sana ba yung mga kopya ko nung ano na yun? Napin ko lang yung mga kopya na yun. Mukhang nandun yata sa page ko eh. Na. Pakita ko lang yung mga ano, yung mga pictures na ano, mga nakuha ko. Ay, eto. Pakita ko sa screen. Wait lang. Eto. Open, tapos download. Eto. Pakita ko lang para maano nila. Ito. Yan. Eto. Sino ang tututol na SDA yan? Nang ako'y umuwi sa Osamis, na-meet ko siya. Uy, kumusta ka na? Ang apelyido nito sa Avedra. Uy. Yan ha. Ang apelyido nito sa Avedra. Ito. Sino ngayon ng SDA ang magsasabi na hindi SDA member yan? Nagkita kami kaya kinumusta ko siya. Kilala naman niya ako. Jobs, kumusta ka na? Eto okay lang. Assistant ako ni Brother Darwin. Siya nga, assistant ka na? Ayun, Seventh Adventist pa rin yan. Seventh Adventist to. Meron pang isa. Yung talagang born na na Seventh Adventist si William Uba. Wait lang. Asan ba? Eto. Bakit kaya hindi nila kontakin yan? Ayan na nga. Ayaw nila kontakin. Dapat sana kinokontak nila para maano talaga nila, matrace talaga. Ito pa. Ayan William Uba. Yan. Ayan. Oy. Kilala yan. Ating i-trace yung kanilang bro, yung kanilang Facebook nila bro ha. At ating unahin si William Uba. William Uba. Ito. Ito yung Facebook niya ito, wait lang buksan ko muna. Ito. Dito ko nalang ipakita sa sa live mo na lang yung mga Facebook account nila. Ito yung asawa ni William Uba. Tapos tinan ko lang yung mga photos nila. Yung isang account yung talagang kinasal sila. William Uba, ito pa. Isa pa ito. Ayan. Yung isa pa, baka mayroon pa iba dito. Ito. Photos. Try natin. Ito yung mga pictures nila. Ito SDA ito. Ay, di na ito. Iba na to. Ito pa. Isa pa. Bigay pa ko po. Ito, Jonathan Sapal. Ayan. Ito. Ayan. Ayan. SDA yan. Ito, kasama ko ito sa classmate ko siya sa high school, pero nakasama ko siya sa simbahan. Baka meron siyang mga photos dito, maipakita natin. Wala siyang photos with the church. Ano tayo ng iba? Si Christopher Puson. Para makita talaga nila. Kontakin ninyo to, oy. Mga Sabadista. Ito, Christopher Apaw Puson, ayan. Tingnan nyo kanilang pulpit, ayan. Oy, Sabadista nga. Talaga SDA ito. Ito yung aming youth leader. Meron pangutan na pastor. Yung nila, yung pictures nila. How about ito? Ano to? Sa Hoyohoy. At tingnan nyo kanilang mga pictures, ha? Ito, yung katabi niya, si Ronald Bisana Salarda. Ito yung nakasama ko doon sa LNG White Study Center sa Mountain View College. So, ito,
ito pa, para to siyang ano eh, yung youth leader. Tenga. Yan na, mga 70 Adventist yan. Ay, naku. Yan, kontakin nyo ito, si Christopher Puson. Huwag nyo sabihin, di nyo kayang kontakin to. Mas maganda yung meron tayong kopya during sa kanilang pagsimba. Ito, pagsimba. Ay, teka, mayroon, palakihin muna ako ito, palakihin ko ito. Ito. Itong nakadilaw sa likod, nakadilaw na polo shirt, Brother Eugene. Yan yung kasamahan namin ni Ramil Paran, nung kuya ni Ramil Paran, umiinom ng Red Horse kapag nakating kami ng vigil. Yan. Tapos, ito naman si Aname Salarda. Kapatid to ni Ron Bisana Salarda, yung nanay nila pumupunta sa sementeryo sa Lamaan para bisitahin yung kanilang tatay na nakalibing doon. Tapos sabi kasi ni Jeffrey niyan kasi kapag Adventista ka na, hindi ka na babalik pa sa sementeryo. Tinanong ko siya, bakit siya tilagting? Mabalik sa sementeryo, sabi niya, hindi totoo yan. Hindi totoo, kami magkasama nito. Tingnan nyo, 70 Adventist, itatanggi niyo pa rin yan. Ayan, si Ron, yung yung nasa gilid, tapos si Christopher Puson. Si Ronald Ron Salarda. Tapos sabihin mo nila, hindi SDA yan. Mga naging kasama ko yan. Itong sa tabi, Brother Eugene, ito na sige, yung medyo mataba, yung pinakamataas sa kanila, ito yung anak nung sa abed lang pinakita ko. Sabihin niya ngayon, sige, sino ang kukontak? Gapo pa naman to. Kaano-ano mo ito, Brother Eugene? Kuan yan. Magpinsan. April, Chin, Puson, Gapo. Mag-anak or kadugo. Ayan. So, siguro yun, napangasawa siguro, Gapo ang apelyido. Kasi kapatid to ni Christopher Puson. Ayun. So, meron ko mga ebidensya, kontakin nyo yan. Ang problema lang, Brother Eugene, ayaw nilang kontakin. Bakit kaya? Nagbigay na nga ako ng Facebook account para siyang pag-testify sa akin, ayaw nilang kontakin. Baka kinontak nila, pero hindi lang nila sinabi. Ayun na nga. Saan ba yung ano? Sana matrace ko yung account na kung saan magkasama pa rin kami. Try ko lang hanapin yun. Brother Eugene, go ahead. Continue naman dyan. Sige, bro. So, gabi na, bro. Bukas ulit, bro. Okay lang, bro. Okay lang. Sige. Yan na. Malinaw na yan, mga kapatid. At sabi ng iba na hindi daw tunay itong si Brother Jando Alabado. 70 Adventist. Ayan, meron na siyang pinakita mga ebidensya. Pero yung iba, talak na sa social media na ginawang pira lang daw yung habol ni Brad Jando. At saka, Brother Eugene, nung ako yung nagkatoliko, hindi pa kami makilala ni Brother Darwin doon. Hindi kami makilala. Actually, nakikilala kami ni Brother Darwin 2015. 2015, nang ako yung nagbalik sa Katoliko, 2010. So, 2010 ka nagbalik Katoliko, pagka 2015, tsaka na kayo nagkakilala niya, no? At saka nasa Osamis ako nung ako yung nagbalik Katoliko, wala sa isip ko na makarating ng Bohol. Uy. Di ba sa Tinago chapter, yan yung ano nyo? Sa Tinago, bro. Sabi ni Bacalaris, wala daw chapter sa Tinago. Yun na nga, pinakita ko yung Tinago chapter, siya, wala silang, sabi naman ni Daig, sabihin mo, district. Nung district, pinasasabi, paggango chapter, pag central chapter, tapos, ito naman, ito yung babayang katabi ni Christopher Puson dito. Ito yung naging delegado namin sa Philippine World Youth Congress. Ito mga kasamahan ko dati. Oy.
So, hindi yan pwede itanggi nila. O, kontakin nyo yan. O, tama, no? Mm. So, bro, bukas ulit, bro. Salamat sa panahon. Sige, thank you sa iyo, Brother Eugene. Salamat din. Sige, at salamat sa mga nanood natin dito for 81 views na tayo. Mamaya, hindi na ito 81. Anyway, Ayun, so... Okay, mahaba-haba na yung record ko. Okay na yun para bukas ating episode. Maraming salamat po at kita-kits po tayo ulit dito lamang sa Straight to the Point.